Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod, no? Pag-usapan natin ano nga ba ang pagkakaiba ng repossession at reflibin na tinatawag. Okay, so technically, kapag tayo ay nag-loan o bumili ng sasakyan at ito ay babayaran natin sa loob ng 4 years o kaya sa loob ng 5 taon, ay hindi sa atin ang sasakyan hanggat hindi tayo fully paid. Okay. So, ang may-ari ng sasakyan ay kung sino ang nagpahiram sa atin. Maaaring ito ay ang bangko, maaaring ito ay ang mga financing firm katulad ng Toyota Financial o kaya Asia Link, ayun, o kaya bangko, okay? So technically hindi naman dealers eh. No, namamagitan lamang ang dealers sa atin, no, kung sino yung magpo-provide ng financing, sino yung magpapahiram, sino yung maglalabas ng pera para mabayaran yung sasakyan. Okay? So diyan pumapasok yung mga financing firm katulad ng Toyota Financial at ng Asia Link, halimbawa. So bibili tayo sa Toyota, no, ng sasakyan. So i-connect niya tayo sa Toyota Financial o kaya i-connect niya tayo sa bangko. O, di ba? So, babayaran ng bangko, babayaran ng Toyota Financial yung sasakyan na binili natin doon sa dealers, doon sa manufacturing company. At technically, wala tayong utang doon sa dealer. Doon tayo mayroong utang sa financing firm o sa bangko. So, ibig sabihin, sa kanila yung sasakyan at pinapayagan lamang tayong gamitin ito dahil binabayaran natin paunti-unti. Okay. So, kapag dumating yung time na wala tayong pondo para bayaran yung sasakyan, kailan nangyayari ang repossession o ang reflibin? Okay. So, sabi ko nga, hindi sa atin ang sasakyan hanggat hindi natin ito nababayaran in full. Nangyayari ang repossession sa paanong paraan. Una, magbibigay ng notice ang bangko o ang financial firm at sasabihan tayo na mayroon tayong XX buwan na hindi nababayaran sa sasakyan. So, hihintayin nila yung ating sagot doon sa kanilang paliwanag. Tapos, pag hindi sila nakatanggap ng ating sagot, ng ating response, magpapadala uli sila ng another letter or notice. Okay? So, kapag ganoon, ay maghihintay na naman sila ng ating response. Hanggang sa dumating yung panahon o pagkakataon na wala silang natatanggap na kasagutan mula sa atin. Okay? So, ano ang magandang gawin upang maiwasan yung tinatawag nating repossession? Una ay i-voluntary surrender natin yung sasakyan. Okay? Upang walang record. At ang voluntary surrender ng sasakyan, paano natin ito gagawin? Halimbawa, kung naka-loan yung sasakyan sa bangko, ay iso-surrender natin ito sa bangko. Makikipag-ugnayan tayo mismo sa bangko. Yun yung voluntary surrender. Doon natin iso-surrender yung sasakyan. Tapos, bibigyan tayo ng pagkakataon ng bangko para ma-redeem yung ating sasakyan. So, nakatambak lang ito sa kanilang warehouse. Tapos, bibigyan tayo ng sapat na panahon, XX months, no? Depende sa ating pag-uusap, depende sa kanilang, desisyon. So, maybe 3 months o 90 days, no? Maybe, depende sa kanila, okay? So, kapag dumating yung panahon na hindi natin na-redeem yung sasakyan sa loob ng XX months na ibinigay sa atin, ibebenta nila ito through an auction. Tapos pwede nating bilhin muli yung sasakyan kapag ito ay nasa auction na. Okay?
Ganon yung proseso ng repossession. Okay, so may mga collection agencies. May mga collection agencies na nagiging daan, nagiging tulay ng mga financing firm ng bangko para makuha yung sasakyan nila. At ito ay ibang usapin. Okay? Ang katungkulan ng collection agencies is to remind us kung ano yung ating obligasyon. Basahin po ninyo ang Memorandum Circular number 18, if I were not mistaken, number 18 ba or number 8, ganyan. Series of 2019, ito yung tinatawag nating Unfair Collection Practices Act. Okay, so basahin na lamang po natin yon tungkol doon. Okay, so ang kanilang role ay is to remind us na meron tayong pagkakautang. Okay, so paano natin iso-surrender? Sabi ko nga, pumunta tayo sa mismong pinagkakautangan natin, sa mismong may-ari ng sasakyan. It's either Toyota Financial, Asia Link, or Bangko. Okay. Kung sakaling dumating sa repossession, hindi natin naibigay yung sasakyan voluntarily, may karapatan ang bangko na mag-file o humingi ng tulong sa korte. Dito pumapasok ang reflibin. Okay? Hindi ito kaso. Ito ay paghingi ng tulong ng bangko o ng may-ari ng sasakyan sa korte. Hihingi sila ng tulong upang tulungan silang ma-recover sa atin yung sasakyan na hindi naman sa atin. Okay? Uulitin ko, hindi pa sa atin ang sasakyan hanggat hindi pa fully paid. Okay, so kung sakaling mayroon ng court order para kunin yung sasakyan natin, wala na tayong magagawa. Kasi pwede nilang kunin yung sasakyan natin because of the court order na inilabas ng korte. At ang pupunta sa atin ay sheriff. Yun ang pwede natin pagkatiwalaan, yung sheriff. Kasi meron siyang papipirmahan sa atin, meron siyang daladalang court order na kinukuha na niya yung sasakyan na hindi sa atin. Okay? Yun po ang pagkakaiba ng reflibin. Another way bago pumunta sa reflibin. Halimbawa, nagpunta ang collection agency sa atin. Tapos, nagwala tayo. Okay? Nagwala tayo, nasaktan natin yung collection agencies. Kumbaga, naitago natin yung sasakyan na hindi natin pwedeng papasukin yung mga tao na yon, di ba? Yung mga yon. Kasi, di ba, trespassing yon. Kung halimbawa nakatago sa isang lugar yung sasakyan na bawal nilang puntahan kasi magiging trespassing nga. O kaya magkakaroon ng sakitan sa pagitan ng collection agencies nila o yung repossession agent na tinatawag. At para maiwasan yung ganoong pangyayari, magfa-file ng reflibin case ang may-ari ng sasakyan. Okay, again, yung case po yun ay hindi literal na kaso, kundi paghingi ng tulong sa korte. Okay, so magre-release nga po ng court order para makuha sa atin ang sasakyan. Okay, so yun po ang pagkakaiba ng repossession at reflibin. Okay, so may karapatan pa rin po tayong makuha ang sasakyan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mismong may-ari ng sasakyan. Hanggat maaari, mahirap makipag-usap sa mga collection agencies, sa mga collection agents. As much as possible, makipag-ugnayan tayo sa bangko. Makipag-ugnayan tayo sa mismong financing firm. Alright? So yun lamang at maraming salamat. Nawa ay nakatulong sa inyo ang tutorial na ito. Thank you.